pagmamahal na sinasabi mo, ibibigay ko sa'yo ang katawan ko. Pero hindi mo na maaangkin ang puso ko. Dahil habang buhay kitang isusumpa. Ito palang Atty. Fernandez na to. Dati palang nanligaw to kay Evelyn. Jonas? Ibang klase rin talagang lawyer ni Mr. Fernandez. Sarili mong kliyente, binibiktima mo. Kaya pala nagmamadali kang maanal ang kasal namin. Dahil may iba kang intensyon sa asawa ko. Jonas, pwede ba? Pati ba naman dito magugulo ka? Mali ang binibintang mo kay Enrico. Hindi ako pwedeng magkamali. Lalaki rin ako. Sa tingin pa lang, alam ko na kapag may ibang intensyon ang lalaki sa isang babae. Lubayan mo ang asawa ko, Mr. Fernandez. Alam mo kung ganyan ang ugali mo, hindi ko masisisi si Ellery kung ba't gusto niyang pwede. Jonas. Nakakahiya ang ginagawa mo. Tigilan mo na to. Ano? Siya pa ang kakampihan mo? Bakit may gusto ko na ba dito sa lalaking to? Wala ka ng pakialam sa buhay ko. Dahil malapit ng maanal ang kasal natin. Yun na nga eh. Malapit pa lang tayong maanal. Pero nakikipag-date ka na kaagad dito sa lalaking to. Bakit? Wala ba akong karapatan na magkaroon ng iba? Tandaan mo, ikaw ang unang nag-two-time sa atin. Masakit ba, Jonas? Masakit bang malaman na may kaagaw ka rin pala? Ay, ko, paano naman yung daddy mo? Sinabi ko sa kanya, doon na lang siya sa sala. Eh, ay makinig. Tinan mo tuloy nangyari, nabasag ito. Tita, pagpasensyahan niyo na po si Daddy. Nakita niyo naman, di ba, may kapansanan siya. Rito. Bakit naman kasi kinuha-kuha mo pa yung daddy mo? May pera naman yun. Bakit hindi mo nadali sa nursing home? Tita, kahit kailan, nirespeto ko kayo, hindi ko kayo binastos. Sana naman respetuhin niyo ang daddy ko at tratuhin niyo siya ng maayos. Kung hindi, ako po makakalaban niyo. Hindi ka nga dyan. Okay lang po yun, Dad. Salamat, Enrico, ha. Sobra na ang abala ko sa'yo. Wala sa akin yun. Masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Pasensya ka na sa ginawa ni Jonas kanina. Napagbintangan ka pa niyang may gusto ka sa akin. Wala sa akin. Sa ginagawa ni Jonas ngayon, lalo lang nabubuo ang desisyon kong hiwalayan siya. Teka lang, Erin. May gusto akong tanong sa'yo. Ito, tatanungin kita bilang lawyer mo ako. Okay? Dapat wala kang inililihim sa akin. Ano itatanong mo? Ellery, mahal mo ka ba ang asawa mo? Wala na akong ibang nararamdaman sa kanya, kundi galit. Kaya nga gustong-gusto kong mag-grant ng annulment namin eh. Para tuluyan na akong makawala sa kanya. Sige, salamat ulit. Tito Enrico! Pasalubong ako para sa inyo. Thank you po, Tito Enrico! Gusto mo na to? Opo! Oh, wala bang thank you? Thank you po! Yun ang gusto ko. Oh, laro na kayo. Ang ganda ni po, ang ganda ni po. Buksan mo na, buksan mo na. Thank you po. Ay na.
Ay, nako, Enrico. Ini-spoil mo na talaga yung mga batang yan. Mate, wala namang masama. Tsaka wala na akong paglalaanan ng oras at pagmamahal ko. Alam mo naman na kayo na lang ang pamilya ko eh. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa? Alam mo ate, huwag ka mag-alala. Malapit na yun, okay? Don't tell me na ang tinutukoy mo ay ang classmate kong si Ellery. Sa bagay, alam mo nakakatuwa naman dahil simula nung nagkita kayo ulit, nawala yung pagkamalungkutin mo. At tuwing uuwi ka dito, lagi kang masaya. Eh, ba't hindi mo paligawan? Ano ka ba? Ongoing pa ang annulment case nila. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na ma-approve ang annulment nila, hindi na magdadalawang isip na ligawan ko siya. You really like her. Eh, akala ko nga wala nang lahat. Pero nang magkita ulit kami, nandito pa pala. May feelings pa rin ako para kay Ellery. Siguro nga, kaya hindi kami nagkatuluyan ng ex-girlfriend ko. At ako ang nakuha niya para sa annulment case. Because we're meant for each other. Parang ang init talaga ng dugo ko dun sa Atty. Fernandez na yun eh. Alam mo kung wala lang dun sa Ellery, nasuntok ko na yun. Kailan ka pa natutong makipagbasa, Gulo, ha? Jonas? Kailan pa? Kapag nakita mo kasi, ang yabang talaga ng dating. Siselos ka lang. Aminin ko. Nasaktan ako nung makita ko silang dalawang magkasama. Lalo na nung sinabi mo sa akin na dati pala yung nanligaw kay Ellery. Pare, paano kung magagusto si Ellery sa kanya? Pare, hindi mo naman may iwasang mabaling yung tingin ni Ellery sa iba eh. Nasaktan mo siya, pare. Pero kung talagang mahal mo siya, alam mo, iglalaban ko siya eh. Tsaka, pakikita ko sa kanya na nagsisisi na ako sa lahat ng kasalanan ko, bago pa mahuli yung lahat. Yun yung gawin mo. Okay, sige ma. May sakit po kasi yung driver eh, kaya hindi siya makakapagmaneho. Ako na lang po susundo sa inyo. Sige po. Ginawan kita ng juice, Bridget. Thank you po, Dad. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Pinagtanggol mo ako kay Laila. Dad, ginagawa ko lang po kung ano yung ginagawa niyo sa akin dati. Lagi niyo ako pinagtatanggol kay Ellery at kay Ninang. Kumusta yung pagbubuntis mo? Hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan na po. Lagi na kasing sumisipa yung baby eh. Parang gusto na nga niyang lumabas. Sabi ko, wag muna. Bakit naman? Kasi gusto ko kapag nanganak ako, katabi ko si Jonas. Alam mo, Bridget, mahirap ito. Pero dapat tanggapin mo nang hindi para sa'yo si Jonas. Hindi, Dad. Umaasa pa rin ako na isang araw, mamahalin niya ako ulit. Ayoko lang maging kagaya ko yung anak ko eh. Lalaki siya na hindi niya kasama totoo niyang ama. Ano na namang kalokohan to, Jonas?
Ellery, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko napigilan yung sarili ko kanina. Sobrang nagselos ako nung makita kitang may kasamang ibang lalaki. Tumabi ka dyan at nagmamadali ako. Hindi ako tatabi dito hanggat hindi mo ako napapatawad. Kung hindi ka aalis dyan, sasagasaan kita. Sige, Ellery. Sagasaan mo ako. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa mawala ka sa akin. Ayan. Sige na, ano pang hinihintay mo? Sagasaan mo na ako. Kung talagang wala ka ng pagmamahal sa akin, sagasaan mo na ako. Ellery. Ano pa bang kailangan kong gawin para lang patunayan sa'yo na talagang pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan ko? Ellery, pagod na ako. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Gusto ko ba talagang patawarin na kita? Oo, Ellery. Kahit ano gagawin ko. Patawarin mo lang ako. Makiko-operate ka na sa pagpapa-annul ng kasal natin. Pirmahan mo na ang annulment papers natin, Jonas. Baka sakaling doon mapatawad na kita. Mayroon pa ba na pagkukulang? Bakit di ko nalaman? Sana'y nasabi mo kung ako ay iyong iwan. Huwag mo naman akong hiwalayan, no? Hindi ko kaya nang wala kayo ni Samantha. Sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang paulit-ulit mong panloloko sa akin. Kung ito ang paraan para mapatawad mo ko, maluwag kong tatanggapin. Umalis ka na. Pabayaan mo na si Daddy. Dahil masama kang impluwensya sa kanya. Ellery, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa bahay. Umalis ka na, Jonas. Wala ka nang babalikan dito. Huwag ka nang umasa, Jonas. Hindi na magbabago ang desisyon kung ipaanal ang kasal natin. Ellery, hindi ko kayang wala ka. Ellery, mahal na mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, alalayain mo ko.
sabihin kong minamahal? Bakit ngayon'y nag-iiba? Hindi ko na nadarama ang pag-ibig mong dati walang kasing ganda. Bakit kaya kailangan na ito'y mangyari ba? At sasaktan mo ang puso ko't ngayon'y mag-iisa. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang langit? Nangako na di ako pagpapalit. Mayroon pa ba na pagkukulang? Bakit di ko nalaman? Sana'y nasabi mo kung ako ay iyong Ellery, Hindi mo na ba talaga ako titigilan, Jonas? Ano pa bang kailangan mo sa akin? gusto lang sana kitang makausap. Kahit sa huling pagkakataon. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sa korte na lang tayo magkita. Hindi na natin kailangan pang humantong sa korte. Jonas, paulit-ulit tayo eh. Sinabi ko Hindi na ko sa'yo- naman gustong manggulo eh. Gusto ko lang sanang ibigay sa ito. Hindi ko na kailangan ng mga papeles na to. May sarili akong kopya. Pinirmahan mo ng annulment papers. I'm setting you free. Kung may kailangan ka pa dyan, pasabi ka lang. Makikikooperate ako. Salamat, Jonas. Sana dahil dyan, kahit pa paano mabawasan yung galit mo sa akin. And don't worry. Magbibigay pa rin ako ng financial support kay Samantha. You're not obliged to, Jonas, pero kung magbibigay ka, salamat. Ngayong malaya ka na, sana mag-iingat ka. Sana maging masaya ka. Sana makita mo yung hinihiling mong katahimikan. Goodbye, Henry. Goodbye, Jonas. Ano pa bang kailangan kong gawin para lang patunayan sa'yo na talagang pinagsisisihan ko na lahat ng kasalanan ko? Kahit anong gagawin ko, patawarin mo lang ako.
I'm glad na nakikipag-cooperate ka sa Jonas sa kaso mo. Sa ganun, mas madaling makaproseso ang kaso. Mauna na ako para sa kaso mo. Salamat. Oh, Ellery, di ba ito na yung pinakahihintay mo? Yung maanal yung kasal niyo ni Jonas. Ba't parang hindi ka masaya? Nung pinirmahan kasi ni Jonas yung mga papeles, bigla akong nalungkot. Baka naninibago ka lang. Kasi syempre, di ba, may bagong pangyayari na sa buhay mo. Ang sakit din pala, Sonia. Kasi tapos na isang chapter sa buhay ko, kahit hindi naging maganda. Mabuti naman dinalaw mo ko. I'm sorry kung ano yung nangyari na last time, ha? Alam ko na ngayon kung gaano mo kamahal si Ellery. Hindi ko na rin hihilingin na i-prioritize mo ako kagaya nung dati. Kung gusto mo, tulungan pa nga kita kay Ellery, eh. Hindi na, Bridget. No, Jonas. Really. Okay lang sa akin. Tapos na ang lahat sa amin ni Ellery. Pinirmahan ko na yung annulment papers. Yes, Enrico, bakit? Bakit daw siya napatawag? Bumaba na ang papers natin, Jonas. Annulled na ang kasal natin. Tita Laila! Bridget, bakit? Naninigas yung tiyan ko, manganganak na ata ako! Ha? Jonas, nasan ka na ba? Manganganak na ako! Ellery! Ellery, lumabas ka dito! Tapos na tayo, Jonas. Ano pang ginagawa mo dito? Ellery, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinirmahan yung annulment papers. Pwede pa tayong magkabalikan. Magpakasal tayo ulit. Aminin mo. Aminin mo sa sarili mo na ako pa rin ang mahal mo.